Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. The Holy Spirit guides us toward harmony and respectful listening. Pope Francis reminds the Synodal Assembly that the Holy Spirit is the Synod's protagonist, no one else, and calls for expressing oneself freely while respectful listening to all. As he addressed the opening of the 16th Ordinary General Assembly of the Synod on Synodality, which opened today in the Vatican. The Pope gave this powerful reminder during the opening of the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, which began today in the Vatican. In his opening remarks, the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops will be held in two sessions, spaced 1 year apart, the first from October 4 to 29, 2023, the second in October 2024. The Holy Father began his remarks welcoming those before him and thanking them for their work as he recalled Pope St. Paul VI's initiative to set up the General Secretariat of the Synod after the Second Vatican Council to facilitate the Synod of Bishops' consultations. He acknowledged that the Church had not always been ready to have this conversation, but that it has become more and more important to the world's bishops and people of God now to speak about synodality. It is not easy, but it is beautiful. It is very beautiful, he said. Particularly, he said, needs to be incorporated into the Church, underscoring the needs to be done by the Holy Spirit, not by us. The Pope warned against mischaracterizations of the Synod, stating it's not a parliament nor a meeting for the Church's pastoral care. While praising the press for the good work they do, he lamented that at times they focus on hot-button issues and urged them to work to transmit the Church's interest in the priority of listening. Everyone needs to express themselves freely, the Pope said, noting that the Holy Spirit will confirm them in their faith along the way. Centrality of Christ, Synod's guiding thread. Prior to the Pope's remark, the ceremony in the Vatican's Pope Paul VI Hall began with a greeting from the President Delegate, the Coptic Catholic Patriarch Abraham Isaac Shadrach of Alexandria, Egypt, who emphasized how the Lord continues to show His love for the Church and has inspired the Synod. For the Synod's Assembly's opening, and invited the faithful to walk with the Holy Spirit in trust and with joy. Also, this October 4th, which marks the feast of Pope Francis' namesake, St. Francis of Assisi, the Pope published a second part of his 2015 landmark encyclical on the environment, Laudato Si, on care for our common home. Today's document, Laudato Deum, is an apostolic exhortation that Pope Francis has described as a look at the current environmental situation and what needs to be done. Let us continue the Pope's message next Sunday. Prayer for the Synod. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name. With you alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life
and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Salome Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sonny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, Pure Lina Water Supply Corporation, Phoenix Petroleum Fuels Philippines Incorporated by Dennis A. Oy, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Abeles, Quelans Food House, Silvina Datoy and family, Dr. Amelia Dison and family, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Icasas and family, Sitar family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Captain Ireneo and Betty Malano and family. Thanksgiving intentions: Dida Tumalip, Anonymous, Salvador family, Friends of Paulines, Emmanuel and Arthur Montalban, Carlos Tanan family, MR Human and Environmental College, Adolfo and Maluato, Lita Montalban and family, Lilia and Bonifacio Mabilin, Lani Diaz and family, Great Wall Trading, Davao Diamond Industry, Ahencia Kimsan, Mr. and Mrs. Manolito Bibay Sr., Ram Lion Resources Incorporated, University of Mindanao, C.E. Candelario Gay. Good Health, Mercy Evangelista, Nelio and Melinda La Peña, Lilian Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Captain Ireneo and Betty Malano and family, Maria Lita Montalban, Ernesto and Erlinda Aguilar, Malano family, Catalina Bacolod. Birthday intentions: Mirna Valdez, Prima Bañez, Babes Labra, Nilda Ramos, Tina Palma, Letlet Hernaez, Roda Aliado, Elisa Borla, Lea Andrino. Special intentions: safe voyage of Captain Ireneo P. Malano and the officers and crew of MV Lady Rose. Safe voyage of Captain Heribert E. Malano and the officers and crew of MV Wiro. Recovery and healing of Emil Sison, Regina Cespedes, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rodi Torrejos, Mary Ann Cespedes, Gregorio Ikid, Junard Ken Tumalip, Flora Exala. For the eternal repose of Bernardo, Jermin, Erlinda, Claudio Marotas, Julio, Minandro Sr., Anastasia Filipa Eduardo, Ernesto Sr., Jessica, Manuel Renerio Sr., Conrada Adelaida Leoncio Damaso, Christine, Manuel Natividad Lina, John Hazel, Pacifico, Guy's parents and relatives, Macario Petra, Maria, Paz, Ricardo, Teodoro, Sergia, Alberto Magdalena, all the victims of war and natural calamities, all the souls in purgatory, all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Mga igsoon, mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan,
Dios nga walay katapusan o makagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagi kami kusog o panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawasa sila gikan sa sakit o ipahiuli sa kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdahig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ang Oktubre, bulan sa mga misyon ug bulan sa Rosaryo. Kita giimbita sa pagpalapad sa atong pag-atiman sa paghinahanglan sa tibuok kalibutan, inubanan sa gugma ni Maria, ang inahan ni Jesus ug atong inahan. Ang atong pagampo sa Rosaryo alang sa mga misyoneros, ubanan unta sa matinud-anong pagkinabuhi isip Kristiyano. Ang sambingay karong nga mga pagbasa nagpahimangno nga dili unta kita mamahimong mga pinayalan kinsa nagluib sa pagsalig sa Dios. Hinuon, mamahimo unta kitang mga matinud-anon nga pinayalan kinsa mohatag ngadto sa Ginoo sa labing mabungahong kusog ug mga pagpaningkamot. Karong adlaw, gisaulog nato ang Indigenous People Sunday, diin giawhag kita sa simbahan sa paghinumdom ug pagampo sa mga orihinal nga nagpuyo ning atong nasod nga Pilipinas. Ilhon sila ug tahuron ang ilang mga katungtong ug higugmaon sila is atong mga igsoong babae ug lalaki. Ang mumisa karong adlaw mao si Father Vic Ray Duron, SSP, Society of St. Paul, Catalunan Grande, Davao City. Ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Paulines Media Choir. Sa ulugon nato ang Banquet of Love. Manindog ang tanan ug daygon ug simbahon nato ang Ginoo pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Ania kami karon o Ginoo ang imong katawhan aron pagdayeg ug padayag sa imong kaayo. O kini nga santos nga misa atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang kaayo. Kaayo sa mga gasa nga atong nabaton. Kaayo sa gasa sa kinabuhi, gasa sa pamilya o gasa sa pagtuo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Mga igsoon, aron angayan kita sa pagsawlog sa kining santos nga misa, hinulsulanta ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon.
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasaylo sa aton mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita uban sa mga intensyon sa atong Santo Papa Pope Francis ug sa tanang mga kabispuhan. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitingwa, pasaylua ang among mga kalapasan ug amping kami diha sa imong kalinaw ug dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras ug gitukurag tore nga bantayanan diha sa taliwala niini.
ug gibutangan pagyud niya kinig pigsanan sa ubas, ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, "O mulupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Juda, hukmi ako ninyo, ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala panako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini, ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit, ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel, ug ang katawhan ang Juda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya justisya, apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong, apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kahando, kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang mga suhol, mihabot hangtod sa subang. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanan mga mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboy ngihalas gikan sa lasang, o gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ginoo sa kagahuman, balik ka pag-usab. Ang pagsudong gikan sa langit ug tan-awa. Bantay kining parasan ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot. Ang anak sa tawo nga imong gimong maligon. Parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kaming bagong
kinabuhi. Ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo, sa kagahuman pabalik ka kami. Kung ang imong nawong mudan-ag ka namo, unya wala na kami kahadlukan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna sa inyong paghiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom, og halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa punuang mga pari o sa mga kadagkuan sa lungsod. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawang pari og sa mga punuan sa lungsod, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini, gikalutag, lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas o nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan o milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato.
Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak, miingon siya. Sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug muato na ang parasan. Busa, siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inigabot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana sa Hesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyon niya kadto mga tawong dautan, o pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahona. Sa Hesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisikway sa mga manugtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante, buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayud kini. Og midugang sa Hesus, busa sultihan ko kamo nanging harian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang buong Archdiocese ng Davao ay masyadong determinado sa nasabing pagsasabuhay ng tatawag nilang espiritualidad ng piniyalan. The spirituality of stewardship na nasabing katuruan ng nasabing ating panampalatay nagsabi na tayong lahat ay mga piniyalan. Hindi lang basta-bastang piniyalan, maayong piniyalan. We are stewards. We are caretakers. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa ako palagi, tuwing sa GKK, matagal nagsimula yung nasabing program na hanggang ngayon palaging ini-insert ang values ng stewardship. Palaging nababanggit yung stewardship. Palaging nire-remind yung lahat regarding sa nasabing pagkapiniyalan. And in today's gospel, sa ika-27 linggo ng ordinaryong panahon, napapanahon ang nasabing stewardship. Dahil lahat tayo ayon sa ating unang pagbasa, lahat tayo ay mga parasan. Lahat tayo ay mga ubasan ng Diyos. At ito ay karugdong din na sinang-ayunan ng ating ebanghelyo na hindi lang tayo parasan, kundi tayo pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-aalaga ng mga ubas. Na mula doon sa may maraming ubas, iilan sa atin pinagkatiwalaan ng Diyos na mangangalaga nun. Mga kapatid, ang malaking tanong at hamon sa atin ngayon ay paano magiging isang mabuting piniyalan, maayong piniyalan. How to be a good steward. Not only good but holy stewards. Alam niyo po yung sabi ng isang ancient philosopher, sabi niya, in order to attain excellence of virtue, kailangan mong sundin ang nasabing the principle of moderation. Kung nais mong magiging virtuous, kailangan sundin mo, huwag kakalimutan ang nasabing principle ng moderation. Ano itong principle of moderation? Sabi niya, anything that is excess is vice.
Anything that is less or too little is also vice. Therefore, lahat ng sobra ay masama, lahat ng kulang ay masama. Just take a look. No? Ang sobrang trabaho, anong tawag natin doon? Workaholic. Pag hindi nagtatrabaho, tawag doon? Tamad. No? In order to be virtuous according to this philosophy, huwag ka doon sa kulang ka sa trabaho, sa sobrang trabaho, doon ka sa gitna. The mean, in the middle. Ang kulang sa tulog. Sobra sa tulog. Kung yung tulog natin is only 8 hours, 7 hours, yung iba 2 hours lang. Tignan mo, parang zombie. Yung iba ginawang 13 hours, tulog lang yung tulog. Gumising lang para kumain. No? Bato-bato sa langit, iwas lang pag matamaan. No? Sobrang inom. Diba? No? Mga tatay dyan, no? Bato-bato sa langit, no? Sabi nila, pag kulang sa inom, hindi rin maganda. No? Nalala ko ng time ng COVID-19, Father, para hindi ka magkaroon ng COVID, inom ka. No? Inom ka ng alak. No? Kasi maganda yung katawan, pampainit yan, that is true. No? Yung tatay ko tuwing hapon, no? Ganyan lang. No? Kaya tinuturuan ko yung tatay kong mag-inom, nung nagsimula lang sa tuba, no? Nawa ko sa tatay ko, tay, no? Ito yung red wine, masarap to, subukan, no? Hindi pa nung red wine, mumpo, no? Akala ng tatay ko, masyadong mahal yung mumpo, dahil tanging pari lang nakakainom, no? Hanggang sa nagiging red wine, baba, ayaw ng red wine. Gusto na ng black label. Simula, ganyan lang iniinom, no? Mapapansin ko tuwing tanghaling tapat, namumula. No? What is excess? What is too little? Ang tawag doon ay bisyo. No? Pag nasobrahan, pag nakulangan, bisyo, kulang sa gamot, sobra sa gamot, no? Doon ka palagi sa median, ang tawag doon ay virtue. In order to be a good piniyalan, you must be always strive in the middle. Because in the middle is a virtue. Let us try to take a look. Biskan lang, no? Kahit sa mga tanim, no? Mayroon kaming sa bahay doon sa may Catalan Grande, may tanom kaming pomelo. Para maraming bunga, kailangan mong lagyan ng abono. Diyos ko, nilagyan mo ng abono, yung parte doon, magtataka ka, bakit wala itong, hindi ito matamis? Pero sa kabila, bakit matamis? Yung ibang puno, bakit yung nasabing area doon ay parang nalalanta? Pero yung kalahati nito maganda, no? Too much abono, hindi rin maganda pala, no? Kakaunting abono, hindi rin maganda. Kaunting tubig, hindi maganda. Sobrang tubig, hindi maganda. Always in the median. Kaya alam nyo po yung expert sa pagtatanim ng ubas, sa pagtatanim ng palay, mayroong proportion yung abono, mayroong proportion yung gamot, mayroong lahat proportion, pati yung tubig. Counted yan yung number of days bago lagyan mo ng tubig, bago tanggalan ng tubig. Counted din yung nasabing araw, no? Yung sikat ng araw. Always in the median. Alam nyo rin po yung ating ebanghelyo, nakakatuwa, nakakalungkot. Sabi nga sa kasabihan ng mga matatanda, pinakain mo na nga sa palad mo, pati siko, kinain pa. Why? Pinagkatiwalaan ng may-ari ng nasabing ubasan yung hired workers na to, yung tenants na ito, pinagkatiwalaan, umalis lang yung may-ari, gusto pang kunin ang hindi sa kanya.
Hindi lang yun. Gusto pang patayin yung mga pinadala. At hindi lang yun, pati yung anak gustong patayin dahil gustong kunin ang hindi sa kanya. Therefore, it also reminds us today of our being piniyalan. We are entrusted by God with so much gift, talents, treasures, and everything na kung tamad ka, dito na lang ako. Pwede naman kuman dito, bakit pa ako lalabas doon? Binigyan nga ng talents na paano kumanta, hindi naman kumakanta. Binigyan nga ng talents paano magluto, hindi naman nagluluto. Binigyan nga ng talents na ganun, ayaw gamitin. Ay, yung iba sobra naman. Binigyan ng talino, ginamit niyang katalinuhan sa pagsisinungaling, sa paglulusot ng katarantaduhan. Binigyan ng kagandahan, anong ginawa? Ito pa nakakalangkot, most of us, pating kami mga pare, bato-bato sa langit, mga fathers, no? We are entrusted with authority, power. But sometimes, most of the times, nakakalimutan natin ng power, authority ay hindi atin kundi pinagkatiwala lang. Na minsan kami mga pari, pag umasta, akala mo kami yung hari. Di ba may kasabihan, ang utos ng pari ay hindi mababali. Nakagaya ng hari. Na pag mag-utos, pag magsalita, kailangang, yes, Father. Sometimes, we are so going beyond to the limits. We are reminded once again to be a good piniyalan, sabi ng ating ikalawang pagbasa. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo o ang ayang daygon sa mga butang nga matuod. Hamili, matarong, putli, matahom, o halangdon. Paano marating makamtan ang nasabing nabanggit? Always strive to be on the middle. Always live what is virtuous. Kapag alam mong umiinit yung ulo mo, remind yourself, no? Temper. Pag alam mong kumakati yung palad mo na gusto kang bumili, huwag masyado, baka extravagant ka. Pag nararamdaman mo na halos magkakaroon ng anay, magkakaroon na ng nasabing molds yung pera doon sa bulsa mo, sobrang kuripot mo, be reminded. Because to be a good stewards, yung isang piniyalan na mayroong concern sa kanyang kapwa. Ang isang mabuting piniyalan ay namumunga ng marami, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapwa. Ang ikalawang pagbasa nagsasabi, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Humiling kayo sa Diyos sa inyong pangangailangan at pagbibigyan kayo. Magsusumikap kayo upang mararating ninyo ang inyong narating, ang inyong gustong marating. Kita, mga parasan sa Ginoo. Kita, mga pinayalan sa Ginoo. Magkabuhi kita angayan bilang mga pinayalan sa Dios. Kayang atong kabuhi alang sa Ginoo o alang sa atong mga igsoon. Amen. Maigsoon manindo kita alang sa pagpadayag sa atong pagtuo. Nagato ako sa usa ka Dios nga makagahom sa langit ug sa ita. Sa pagdamag makita o dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang anak sa Dios. Kaya sama
Mga igsoon, magpasalamat kita samahan sa pagpili kanato isip iyang pinalangga o piniyalan nga katawhan, puno sa pagdayig mo ingon kita. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tibuok katolikong katilingban, sa kanunay maghalad ngadto sa Ginoo, sa mga bunga sa kamatinud-anon, kamasinugtanon, ug mahigugmaong pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga pangulong espirituhanon ug sibilyan, magdala sa katawhan, pinaagi sa ilang maayong ehemplo, aron unsa ang matuod nga pag-alagad nga matinud-anon, aron mamugna ang ginharian sa Dios dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga misyoneros ug mga voluntaryong mga laiko makaani sa daghang mga anihon nga mga nagbag-o sa kinabuhi sa mga nasod diin sila nagbuhat sa ilang mga ministriya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga orihinal nga mga mulupyo sa atong nasod, nga mahatagan sila sa gahom sa pagpanalipod sa ilang mga kanhing mga luna, bahandianong kultura ug katungod, isip mga tao, diin adunay dakong suporta sa panggamhanan ug sa isig ka Pilipino. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang tumutuo, musalikway sa tanang matang sa pamaagi, sa pagpatay, apil na ang abortion, death penalty, euthanasia, ug unjust killings, nga unta, ibalita hinuon ang pagtahod sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang atong mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga biktima sa gubat, biktima sa mga kalamidad, ug mga sakop sa cooperators, benefactors, o sponsors sa Paulines Media Mission, makasulod na unta sa gingharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga paminawon sa Ginoo ang tanang mga intensyon nga gihalad sa kini nga santos nga misa, ang ato mga tagsa-tagsa ka mga intensyon, ang intensyon sa atong simbahan, sa atong katilingban, o gihatag kini sa Ginoo suno sa iya kaayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang Ginoo padayon sa pagtawag sa mga mangangani sa iyang ubasan, ilabi na para sa Pauline family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Mahigugmaong amahan sa kanunay, himua kaming matinud-anon o mabungahon nga mga tinugyanan sa imong gingharian pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo,
Pagampo kamo maigsoon aron ang ako kag inyong sakripisyo alang sa tanang mga intensyon nga gihalat sa kini nga santos nga misa dawaton ta sa Dios Amahan nga makagahom sa tanan. O Amahan, dawata kini mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo nga ihalat sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pagkalagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo kini among gipangayo pidagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga mahan Dios nga tunhayo makagahom sa tanan, angayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit. Kaya ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna o panahon magatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan, ung gitugyanan o gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidayeg o gisangyaw sa langit at sa yuta sa mga anghel o mga arkanghel sa wayhunong sa pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo sa among Ginoong Hesukristo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kanininyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginom ka mga tanan gikan nini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo kaalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon.
sa kamatayon ng pagkabanaw na Jesucristo nagalad kami kanimo amahan, niningpan si kinabuhi ug kalit sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga matubag maalagad kanimo, himuang nga kaming mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Romulo among obispo, Rimando ang iyang ubang obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Ang tanang mga kalag nga among gidumdum o gihalad sa kini nga santos nga misa, ang mga kalag sa miyembro sa among pamilya, ang mga miyembro sa Pauline Family, St. Paul's Mass Association. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, kaluyi ang among mga pag-ampo, ang among mga intensyon, o gimua kaming angayan makaambit sa kinabing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Santa Maria o ni San Jose iyang asawa, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na tas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug gimaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, ipadangat ta ang atong mga pag-aampo sa atong amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan sa sala, dautan sa sakit ug sa kamatayon. Hatagi kami sa kalinaw nining panuhana, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo, may layo sa tanang kabudlay ug kaguol sa among kinabuhi. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manluluwas. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mga igsoon, ipaambita ang kalinaw ni Kristo. Hallelujah.
Mga igsoon, kini mao si Kristo ang kordero sa Dios, ang Dios sa kalinaw, ang Dios sa grasya, o ang Dios sa kaayo. Bulahan kita tanan nga gidapit alang sa bangkete sa kordero. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the Spiritual Communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga imong gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa among kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi o magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Maigsoon tapos ng Santos nga misa, lakaw kamo og mahimong maayong pinayalan sa Ginoo. Salamat sa Dios. To heal the world, the pandemic has highlighted how vulnerable and interconnected everyone is. If we do not take care of one another, starting with the least, with those who are most impacted, including creation, we cannot heal the world. From Pope Francis. To Heal the World, Catechesis on the Pandemic is available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at 165 per copy.